Anong karapatan mo kung yung ibang tao nga naniniwala sa'yo? Kaya, Yung balong. wala ko lang yun. si bakla sineseryoso lahat. Kaya wala ka nagtatagal na relasyon. May na-experience ka na ba or may nakilala ka bang ganun? Na peking kaibigan, yung akala mo talaga tropa mo pero... Ano kasi, parang sa akin, meron lang kaibigan at hindi kaibigan. So, walang peke. Di ba? Kapag ano, di mo siya kaibigan talaga at all. Tawag ko dun mga pa-showbiz. Minsan talaga may mga nauuna lang. Yes. Pero pag para sa'yo talaga siya pag pinapaniwalaan mo siya. Ito ma-mention ko lang alam mo naman sa social media ngayon very relevant, no? When it comes to mental health. Sa kabila ng napakadaming basher, lagi yang nandyan eh. Ang importante, meron kang strong support system. Minsan kasi yung mga tao na nagpapalamon masyado sa social media, yun yung mga tao na mismo sa sarili nila, kulang sa validation. Wala silang magagamit na kapintasan or pang-aalip po sa sayo kung aware ka na doon. Pero yung buhay ko growing up, it's a low point talaga dahil squatter kami. Nakatira talaga kami sa barong-barong na walang kuryente, walang tubig. Yung ganong level, yung MMK talaga na... Kaya nga tinatawag ko yung sarili kong baklang ka. Hi, I'm Albert! Hi, I'm Jim! And welcome back to Friends Without Benefits! Yes! Wow, welcome are back back. to another episode. Yeah. Welcome back, guys. Pero this time, is a very special episode dahil meron na tayong guest! Finally! Yes! Thank you very much. Excited na ba kayo sa ating magiging guest? Ay, oo, Siyempre. gago. Malupit tong guest natin. At dahil ito yung Friends Without Benefits, friends din natin siya without benefits. Yes. Are you ready to welcome? We are ready. Yes. Of course, introhan muna natin ng napakaganda. Let's all welcome Ina Evans! Ay! Gagi, may... I love the tail. The Hello, tail. welcome to my sub. What's up na baliches? Ang ganda ng transition mo. Biglang, dami mo energy bigla. Grabe energy na nadadala mo. Something may Kamusta naman ang pagpunta mo dito? It's a life-changing, mind-boggling experience. Kasabay ko lahat sila Optimus Prime and the rest of the Decepticons. Puro truck papunta dito. Hirap na hirap Yes, siya. pero grabe no. Maraming salamat for saying yes, of course. Ikaw pa, syempre, Kahit- lahat ng pinag-lan ko, di ako makakatanggi. Di ako makakatanggi. So kasama siya doon. Siya yung panghuli. Pag kunwari naisip ko na lahat, si Albert na pala. Last choice ka pala, Albert. Gusto ko lang i-share guys sa mga nanonood. Pag nakikita ko talaga si Ina, kahit saan no, talagang wala na. Parang hindi ka pwedeng hindi tumawa. Parang Actually, sinasabi mo mukha kong payaso, no? Sige. Parang yung vibe na dala-dala mo, magaan. totoo. Kasi nung una talaga, natatarayan ako sa'yo. Pero may common friend kasi tayo, si Patsy. Simula nung sinabi niya, katrabaho ka niya dati. Sobrang bait mo daw. Sabi ko, totoo ba? Totoo ka siya, Si ma. Patsy talaga. Takot kasi sa akin yan. Takot ba siya sa'yo? Sinusubsub ko yan sa dressing room dati. Charot. Nakambal ko yun. Siyempre, alam mo naman yung ugali ni Patsy, di ba? Parang ganun din yung ugali ko. Yung kalug-kalug lang, bakla lang, Yeah. masaya lang sa buhay. Fun, Pag fun oras na lang. namin, oras na namin. Sobrang bait ni Ina dahil wala siyang hesitation. Ano ba ito? Eulogy ba to? Hindi kami kanina para nagpapaalam. Takot na ba yung... Ba't yan nagsasabi ng mga mabubuti naman? Hindi kasi nung inaya ko siya, oo, agad siya. Wala na siyang kahit anong eme-eme. G Totoo agad. ba? Oo. Alam mo, Jay, kung bakit? Kasi Bakit? nung... Kanino bang kasal yun? Akilakong. Naalala mo nung wala akong tsinelas, binigay mo agad yung tsinelas mo. Oo. Nang walang... Oh. Nasaan na pala yun? sabi-sabi. Pinamigay ko na din. Kasi ang liit niya. Wala nang sa akin ngayon. Oo nga na nakalala ko. Yes. Wow, love Kasi it. hirap na akong magtakong noon. Ang bait ni Jai. Pero kasi kaya ka rin mabait nun kasi may nakita kaming kasama mo doon. Ayaw mo lang. Siyempre ayaw mo yung pagkalat namin. So, Tama, kailangan ko maging mabait sa inyo. So may bala ka pala. yes. Kaya 1 year pa-blackmail ago na pala yun. yun. Salamat. So simulan na natin ang Of course, you're mga a topic. social media influencer. Pero meron kang artista. And Ano yung nagsabi? mali yung research. Ano yung Pero paano ba nagsimula? Siyempre, meron kang online persona, which is Ate Dick. Ano ba yun? Yung Ate Dick,
Hindi, ano yan? Dahil din sa impluensya ni Chino, ni Tita Chrissy, meron kaming ginawang movie nila Tita Chrissy dati noong May 2020. So mga 2 months pa lang after ng pandemic. Bawal pa talaga. Kami yung kauna-unang gumawa. Ayun, hindi lumabas yung pelikula. Pero tapos na. Pero baka dahil mapanood nila tong panawagan, please naman sa production namin, post-edit na lang yung kulang, oh. Ba't hindi na tuloy ilabas? Naku, mamamagalitan. Ewan ko kulang yata sa... Bawal Hindi, ilabas. basta yun. Tapos naka-work ko doon si Chino. Syempre, si Tita Chrissy talagang, di ba, isa sa mga sikat na content creator. Tapos ina-impersonate kasi Tita Chrissy. Parang sinasabi nila dati, kaboses ko daw si Roderick kapag nakainom. Boses ko ba? Nakakatawa yung nakainom. So Yes. matagal na kayo magkakilala ni Chino. Noon lang, nung pandemic ng 2020. Doon kayo naging close. Tapos parang inaral ko na parang pinipilit kasi ako ni Chinong mag-TikTok. Wala kasi akong TikTok eh. Sabi ko, you may see me in jail but never in TikTok. Ginaganon ko ngayon? lagi. Wala na nga, di ba meron na nga. So nag-TikTok na ako eventually. Tapos naging manager ko si Vice. Tapos nung naging manager ko si Mime, naisip niya na parang dapat ang pampasok namin sa showbiz, something relatable, catchy. Parang di niya muna gusto yung Ina Evans na mas gusto niya yung Ate Dick. So doon na siya. Doon isinilang si Ate Dick. Ini-impersonate ko si Sir Roderick Paulates. So matanong ko lang, Mi, ano talagang real name mo? Balong. Charot. Paul. Tong ino dito, tawa. 80% tawa, 20% yung interview. Parang gano'n. Paul? Hindi ko tatawa lang ako dito. Paul? Paul lang? Kasi yung nanay ko, siya nung dalaga pa siya, nagpipreach siya ng mga Bible sa mga kulungan. So nakuha kay Saint Paul. Yes, kasi si Paul ang may kalahati, siya yung nagsulat ng Bible. Uy, seryoso yan, ha? Hindi, joke. Hindi, totoo to. Di ba pag katoliko na simbahan, ang sulat ni San Pablo para kay Kineso, ang sulat ni, lagi siyang may sulat. Gusto ng nanay ko na doon ako ipangalan. Gusto niya galing sa Bible yung name ng mga anak niya. So ayun, mga nasulat ko lang Wattpad. So, hindi, joke lang. Wala akong nasulat. Paul, wala nang second name yun. Wala na. Para daw di ako mahirapan magsulat. Kita mo, maganda sulat ko. Wow, bongga. Kaya- Ano yung balong? Wala eme ko lang yun. Si bakla sineseryoso lahat. Kaya wala ka nagtatagal na relasyon. Aray ko Ay! Aray ko. Ay, grabe! Ang tagal nung last ko. Matagal yon. Ayun nga, sorry. After no. Okay, so bukod kay Ate Dick, sino pa ang inspiration mo sa showbiz? Inspirasyon sa showbiz? Yes. Unless wala. Actually, ang swerte ko dahil, syempre si Kuya Dick, di ba? Idol ko yun dahil sa mga icon talaga ng mga kabaklaan nung 80s, 90s. Tapos, nagkataon pa, sinwerte din ako. Naging manager ko din si Mime. Idol ko din siya. So, parang yun yung mga inspiration ko. Ngayon, sila Direct Tonet Hadaune, sila Direct JP Habak. Naging part na ako ng Walang Kwentang Podcast Family. So, ayun, dadagdag sila sa inspiration ko. Ang hirap kasi magpangalan dahil napakadaming magaling sa showbiz di ba? Ng inspiration. Pero, yung mga talagang nilulook up ko, yung mga matatapang talaga na nag-pave ng way, kaya matapang din tayo ngayon, kaya maingay din tayo. Sila Ate Tuesday, yung gusto ko sa mga maboboka. But, ayan, sila. Tsaka yung mga gusto kong na lalaking artista. Talagang na-inspire ako sa kanila lagi magtrabaho. Na-meet mo na ba si Sir Roderick? Oo, nakagawa na kami ng movie, pero... Hindi rin lumabas. Gago, lumabas! Lumabas siya kaso, wala kaming eksena together. Nandun lang din ako sa movie. So parang medyo miss opportunity. Pero anong magagawa ko? Di naman ako yung may hawak ng productions. At least nakapag-meet Oo, na kayo. magkakilala naman kami and nabigyan niya naman ako ng blessing. Wow. Anong blessing yun? Anak. Charot. Hindi, na parang kaboses ko naman daw talaga siya and galingan ko lang daw, ganun. Kaya sobrang ingat ko. Kasi friend din kami sa Facebook. Nice. Sinisend ako siya minsan ng news. Joke lang. I love you, Kuya Dick. Let's talk about fake showbiz friends. Grabe naman, kakasabi ko lang sa kanya. Kakakwento ko Chill lang lang kay Tita Chrissy kanina sa umpisa. Hindi, ito kasi, may na-experience ka na ba or may nakilala ka bang ganun na peking kaibigan yung akala mo talaga tropa mo pero Behind si, your si back. ano pala si Ginaganon ka na. Ano kasi, parang sa akin, meron lang kaibigan at hindi kaibigan. So, walang peke. Di ba? Kapag ano, di mo siya kaibigan talaga at all. Tawag ko dun mga pa-showbiz. Maraming ganun. Lalo na nung nakakapasok na ako sa showbiz industry, yung mga talagang ano mo lang, showbiz kakilala lang. Yung pag nandito kayo, magkakasama kayo sa set, sobrang okay. Pero paglabas, di yan magre-reply sa DM mo. Hindi yan magla-like sa ano mo, whatever. Mga
ganun. Pero okay lang, as long na wala naman silang sinasabing masama. Kasi ako, gusto ko lagi nako-confront. Gusto ko na-defend ko yung sarili. Okay, mas maganda. Matatawag mo ba kami, friends? Kasi nagkasama tayo sa YP. Shit, mahirap to. Ako naman, hindi naman ako pupunta talaga dito kung di ko naman kayo love, di ba? May something kasing ganun na ang dami nyo kasi sa Team Payaman, hindi ko naman kayo kilala lahat. So, konti lang yung mga tumatak sa akin. Okay naman, wala naman tayong problema, di ba? Masyado lang kayo. Wala pa naman. Iniisip ko eh. Wala naman so far. Wag naman. Maano lang talaga kayo yung Pero talagang- nag-gets ko siya eh. Alam mo yun, meron kang friend, tsaka hindi friend lang. Actually, ganun din yung mindset ko pagdating sa mga kaibigan eh. Para kasing, pag sinabi mong fake friend, ano, kaaway mo ba? O ano? Siguro ano yun, acquaintance lang eh. Nagkasama kayo pero hindi masyado malalim pinagsamahan. Siguro Kaibigan mo yun lang din- sa trabaho. Yung kay Ate Dick, no? At ano ba gusto mo tawag sa iyo? Ina na lang, no? Baby. Sabi ko nga nung una, akala ko suplada ka talaga. Yeah. So siguro naging advantage mo din yung matapang ka sa tingin ng iba para makapili ng totoong kaibigan. Sa bagay, oo nga. Pag tinignan, it's an pag tinignan advantage, ka no? kasi sa unang tingin talaga mukha kang mataray, ma. Ako kahit pag sa wife nakikita ko, nahiya akong bumati. Grabe naman, kaibigan talaga. Hanggang siya na yung bumabati. no, Matapang nung yung instant. ano mo, features mo. Okay, yung makeup artist ko to eh. Chloe, humanda ka sa akin. Kasi pag wala akong makeup, mukha talaga akong mabait. Like, mukha akong... Siguro kasi pataas sobra yung ano mo. So, it's a character. Yeah, branding lang. Yes, I love parang it, pag kunwari, though. di ba yung pencil, yung mga binibenta ni Kibuloy sa mga bata. Pencil. Para matakot agad sila, yung mga binibenta sa pagita. Wala! Charot. Tama na kayo. Next question. Kung wala ka sa showbiz, ano kaya sa tingin mo yung ginagawa mo ngayon? Baka nagbebenta ng illegal. True. Hindi ko alam kasi 13 years ako nasa call center eh. So siguro kung hindi nagbukas yung opportunity ng showbiz, feeling ko nasa call center pa din ako kasi parang naging comfort zone ko na talaga siya. Natutunan ko siyang mahalin, yung work na yun. Kasi dati parang out of necessity kaya ako napilitang magtrabaho. Tapos Yeah. nung tumagal na ako, na-enjoy ko na yung ganong klase ng field, ng corporate world. So kung hindi naman nag-pandemic, hindi rin talaga ako aalis dun eh. So pandemic yung ano, naging way mo. Nag-start ako siguro 19 or 20. Nag-working student Ilang muna taon ka ako. na ba ngayon? Depende sa makeup. So ilan So taon ka kayo ngayon? ano, makeup mo? Ngayon, 28. Wow! Dati, kaka-36 ko lang last month. Wait! 36? 36 ka na! Bakit? 1989. Para akong mga 29, 30 Parang mas lang. maaga ako nabulok sa'yo ah. Hindi May ka 5K mukhang ka dyan? 36. Hindi ka mukhang 36. Sabi din nila. Yes, you look younger than your age. Siguro kasi dahil ang bata, lagi din ako sumasama sa mga bata. Feeling ko kasi parang, I mean, mga younger than me, mga Gen Z. Tama naman. Kaya ka nagmumukhang matanda dahil na din sa lifestyle mo, di ba? Sa pananamit mo. Sabagay, Kaya ako totoo. parang laging, Diyos ko yung mga suot ko lagi ngayon, puro ganito pa rin. Para pala akong naka-cellphone ng Nokia 33. Lahat naka-iPhone, lahat naka-black na, naka-gray na. Tapos, ang lively ko lang. Ayoko pa rin Yes. umiinom ng wine. Mga ganun. Wow! Kasi pag binayaya kong friend na, tara wine tayo, catching up. Bakla, wag yung ganyan-ganyan. Nakakatanda yan. Kailangan na hard. Yes, di ba? Grabe, balik lang tayo dun sa call center na karir mo. Ang tapang mo, talagang ginibap mo siya nung pandemic lang. Oo, sinapak ko pa nga yung TL ko eh. Aalis na ako. Shout out mo sa nag-push sa'yo? DLD. Siyempre, doon na yung comfort zone mo eh. I'm sure madaming makaka-relate din dito na career-driven na tao. Naku, babalik na naman ako kay Chino. Feeling niya na naman, ang bait-bait na. Kasi yung ginawa namin yung movie noong 2020, naka-training pa ako noon sa call center, sa bago kong call center. Tapos, dahil since work from home, nandang nga pandemic na, dinala ko pa yung laptop ko sa Pampanga kami nag-shoot noon eh. Tapos wala talagang signal. Sabi ni Chino, tsaka ni Kalad Karen, si Tita Chris, tsaka matagal na kayo magkakilala din. nandun din siya sa movie. Doon kami lahat nag-bond talagang tatlo. Sila yung nagpilit na talagang, try mo na mag-step out sa comfort zone kasi nakakatawa ka talaga. Like, kami naaaliw sa'yo, parang gano'n. Ayun, nag-take a leap of faith na parang, sige na nga. Ayun, kaya nag-awol na ako dun sa, sorry po, sa, ano ba yung call center ko noon? Pasensya na kayo, di ko Kung na, napapanood niyo di ko na kayo matulog. binalikan bigla. Bigla na lang ako hindi nagparamdam. Huwag niyo po ako tutularan. Awol agad. Oo, pero yun, parang after noon, nag-start na akong mag-isip ng
content, gumawa na ako ng TikTok. How was it naman nung ginagawa mo siya? So far, di ko na-realize, nakakalimang taon na pala simula nung nangyari yon. Kasi di na ako bumalik eh. Siguro kung di ako naniwala kila Tita Chrissy noon, baka... Nandun ka pa din. Oo, di ko alam kung saan din ako napunta. So talagang yan yung lagi kong malaki din yung tulong talaga sa akin. Nung minsan yun ang kailangan. Oo, gusto ko sana ng pasensya na po pinaglikis ako sa betlog eh. Nagko-content ka na ba nun? Nagko-content ka na nung nasa call center ka? Hindi pa. Meron lang akong mga nagva-viral na video dati, pero hindi ko alam na napagkakakitaan siya, ganyan. Feeling ko kung nalaman ko kayo na maaga, mas mayaman pa ako kay Kong. Charot. Shout out, Hindi ko Kuya kasi Kong. alam eh. Parang nangyayari dati, magla-live ako or mag-upload ako ng video, kukunin ng mga page, tapos sila yung sila yung saan magiging kumikita. million. Ang galing nung, di ba ganyan kasi talaga sa buhay natin, lalo na yung mga nagsusumikap na tao. Parang kailangan mo mag-take risk kasi di mo malalaman kung di mo susubukan, di ba? Tama. Kailangan mo So lumabas parang sa yung comfort zone. Isang motivation din yun sa mga nanonood na si Ate Dick, si Ina, nag-take risk siya, napaganda pa. Talagang kailangan mo lang magtiwala. Yun. So anong masasabi mo na yung sa mga takot, sumugal pagdating sa career change? Hindi natin kasi talaga malalaman eh. I mean, yung buhay naman talaga, sabi nga ng Bini, ay isang malaking karera. Ano connect? Charot. Hindi. Music. Ayun, maloy ha! Hindi mo talaga malalaman kasi nga, gamble siya. Lagi ka naman may pinagmulan eh. Take a lift ka, tapos mali. Pwede ka naman bumalik. Yeah. Lagi. Yes. Parang yun yung for me. Parang unless talagang pagpunta mo, talagang ang dami mong sinakripisyo, di ba? Yung di ka na makakabalik. Ganun lang ako. Kasi yun, you never know eh. At least nasabi mo sa sarili mong na-try mo siya. Tsaka kahit Tinry naman nung mo. nagko-call center ako, naisip ko, palipat-lipat din naman ako ng kumpanya. Iba-ibang account. So, somehow, nagtitake din ako ng risk. So, parang, So ganun din. oo, bakit di pa ako mag-career change talaga? And sabi ko, gusto ko rin talaga nung mundong yon. Kasi madaldal ako. And nung college Bagay ako, sa'yo, sa oo, character mo. gusto ko talaga na dapat ang course ko nung college ako, masscom or broadcom, pero di ko nakuha. So, parang, sige na nga, try ko. Baka may chance. Ganun. Yeah, sabi nila, di ba? Take a risk or keep the change. Gago, so nakasulat yun. Ang ina mo. Saan jeep mo na naman yan nabasa? So masasabi mo bang you are living the life that you wanted or meron ka pang ibang dream job? Right now, oo. I'm living it. Yung ang dami ko laging nilulook back na siguro kung makikita ko yung sarili ko 13 years ago, nung unang-una pa siya nag-call center. Tapos may nagsabi sa akin na magiging ganito ka, makaka-work mo sila, ganyan, magiging artista ka. Hindi ako talaga maniniwala. Parang suntok sa buwan siya. Kasi parang ilang beses ko rin pinilahan niyang PBB before. Talaga? Sumubo ka din. Sumubo ka din talaga. Sumubo! Lahat! Dala-dalawa. Hindi lang sumuko talaga. Hindi ko Oo. ma-imagine pumila ka sa PBB. Oo, yung unang-unang teen, tapos hanggang naging adult na. Oo. Ay, di Napagdaanan niya na ako. lahat. Teka lang, di na ako teenager ah. Oo. Napagdaanan mo na so, pala parang lahat. tapos hindi naman nangyayari. So parang feeling ko, baka hindi to para sa akin. Pero na-realize ko lang din na minsan talaga may mga nauuna lang. Yes. Pero pag para sa'yo talaga siya pag pinapaniwalaan mo siya eh. So, minsan pwede mong makuha talaga yung pangarap mo. Nasa 40s ka na, nasa 50s ka na. Pero kung para sa'yo talaga siya, tapos hindi mo siya binibitawan, imposibleng hindi siya makuha. Parang yun lang yung na-realize ko. Dati, nung mga 20 plus years old ako, nakikita ko yung mga classmate ko, tapos yung iba kong kapwa call center, nakakapag-ibang bansa. Tapos ako, di ko talaga siya kaya. Kasi sabi ko, paano to? Kasi breadwinner lang ako. Pera ko, paycheck to paycheck. Hindi ko talaga siya kaya. Tapos sabi ko, okay na to, basta nakaka-survive. Pero ngayon, nangyayari na siya sa akin. So, At parang, iba-ibang bansa na yung napupuntahan mo, pabalik-balik ka O na lang. kakagaling lang Vietnam. Kakauwi niya lang kagabi, guys. By the Yes, way, kakauwi galing Saigon. Vietnam. Diba? oo, yun. Na parang, sabi nga nung kanta, it's gonna happen when it's supposed to happen. Anong title niyan, ma? Pusong bato. Te! Ano ba? Wait, kakantayin ko na. It's gonna happen when it's supposed to happen when you find the reasons why. One step at a time. Okay lang, next kantahin sa Yes, please ha. One step at a time. Ayun. Yun ba yung kanta mo sa buhay? Hindi naman, naisip ko lang. ang kanta ko talaga yung kay Kelly Clarkson, A Moment Like This. Akala ko breakaway. Ang arte pa din. Some people wait a lifetime. Grabe no, parang hindi ako sanay makita si Ina na ganyan, seryoso, na lasing. nagsishare. Ang swerte nyo, ang layo ng studio nyo. Kung dito lang to. Iinom na tayo. Naglalasing ako. Tanong kayo ng tanong sa akin. Tayo kayong tatlo. At
ikaw di ka masyado nagsasalita. Hindi kasi ako, sila kasi, close muna sila. Ako kasi, may nagkakakita lang tayo pero hindi ganun ka. Ayan, close na kayo. Ayan na, close na tayo. Ha? Kayo ba, paano kayo nagsimula? Ano ang mga dream job nyo? Mula umpisa, lahat ang tinanong nyo sa akin, sagutin nyo din. Well, ako parang di ko pa nakuha yung talagang life na gusto ko talaga. Kasi ako, You're wanting for more. wanting for more. Kasi nag-explore nga ako mga business, di ba? Parang laging may kulang. So ngayon, happy naman ako na ginagawa ko siya, na pwede ko din siyang gawin. Nag-explore pa. Yun sa akin. Yeah. Ano Kaya ba gusto ka mo? Ayaw mo na nakaka-explore- Asian cutie? Gusto mo na ngayon worldwide cutie? Hindi kasi, Wow! yun nga natutuwa ako na may ganyang nagsishare na nag-take ng risk. Yes. Kasi ako kasi Inspiring takot talaga siya. ako mag-take ng risk. Actually, itong podcast, sila direct talaga nag-push. Sinabihan ko sila parang hindi ko kaya. Yes. Kaya ngayon para sige, go. Parang, pwede pala. Ang ano kasi dyan, anong karapatan mo kung yung ibang tao nga naniniwala sa'yo? Ba't di mo papaniwalaan yung sarili mo? Yun talaga. Maganda siya, ano. Di ba? Parang minsan parang nakaka-pressure. Totoo naman. Di Eh, ba? minsan kailangan lang naman natin sa buhay talaga yung mayroon May tayong mga magpupush. pusher. Kailangan Kaya may nga, ano, mahalaga ka ang may mag-aangat, pusher, may guys. magtutulak sa'yo. Kaya salamat sa mga director naming pusher. Yes! Good item. Yan. Babalik yun na. Good item. Ikaw, Jai. Ako ang dream job ko talaga before flight attendant. Kasi nga pangarap ko talaga makapag-travel around the world. Siyempre, pagka nasa aeroplano ako, saan kalalapag eh. Pero, dinala naman ako ni Lord sa mas magandang path. Like, nakakapag-travel na ako anytime. Ayan. So, Wow. right now, feeling ko, ito na rin yung dream job ko. Huwag na natin dugtungan. Next, please! Next. Hindi sa akin kasi mga gusto ko, sinubukan ko na maging politiko, mag-artista, pero nagpe-fail. Pero yung mga di ko naman ginusto, kunyari itong content creation. Gusto ko naman to, pero hindi ko sineseryoso. Unexpectedly? Oo, mas ano pa, mas Nag-excel ka? Oo, mas nag-excel ako, hindi ko alam. Pero sa gusto ko, hindi... Hindi pa. Oo. Mahilig ako magsugal. Ay, mahilig ako magsugal. Ay! Mahilig ako sumugal sa Paano buhay. to? Oo. Powered by Bingo Plus ba? Hindi. Yes. Ayun. Pero since ito ma-mention ko lang alam mo naman sa social media ngayon very relevant, no? When it comes to mental health. Yes. Anong masasabi mo? Ako personally, na-experience ko sa lalo na nung nag-i-start ako social media. Sobrang grabe yung mga tao din talaga. Pero minsan Hindi. ka na bang nakaranas ng... Ano masasabi mo? Oo. Minsan ka na nakaranas. Natamaan ka na ba? Ganon. Anong minsan? Parang all the time. Really? Oo, parang naging merienda ko na nga lang siya. Ngayon, recent? Oo, kasi yung edad natin, iba talaga yung upbringing natin versus sa Gen Z ngayon. Hindi ko ini-invalidate yung paggamit ng mga tao ngayon sa mental health card. Di ba parang konting kibot, may mental, May mental health. health. Di ba ngayon nga may mga parang gusto silang law about it. And, Yes. which is good, pero naisip ko rin kasi at the same time, sa generation kasi ngayon, everyone's watching. Parang may mga taong pinanganak, lumaki sila na may mga live na, napapanood tayo, na nabibilang yung count, nabibilang yung validation. Yeah. Nakakabaliw yun di ba? Minsan parang, kumbaga kahit ayaw mo, you are being compared to someone. Kahit ayaw mo, mapipilitan kang i-compare yung sarili mo kasi lagi mo nakikita lahat. Hindi ka gaya ng panahon natin, o pag may classmate ka na ng ibang bansa, di mo alam unless magkita kayo sa classroom at pagkwentuhan nyo kasi wala namang social media. So iba yung pressure ngayon. Totoo. Kaya ako nagigets na matindi yung discussion about mental health. Pero at the same time, ang bilis din ng mga tao to judge, to comment, kasi nga, everything is out there para komentan nila. Di ba? Ang bilis nating magalit. Napapansin ko, ang bilis din nating maging masaya, kaya nga bumongga yung mga content creation natin, yung mga TikTok, yung mga vlog natin, kasi ang bilis din ng sumaya. At the same time, ang bilis din magsawa. Sa bilis na yon, minsan it got lost in translation na yung talagang goal na sana nagmamahal pa rin tayo, sana inaalagaan pa rin natin isa't isa. Kasi ngayon, everyone is just opinionated na parang, basta mahalaga masabi ko to. Ayun. Kino-comment nila yon without even thinking. Oo, kung anong mararamdaman ng tao. Parang nakakalimutan na nila yan na yung mga kinokomentan nyo, mga totoong tao yan, may mga Yes. buhay talaga yan, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Di ba? May mga kanya-kanyang Be kind. struggle. Oo. Dahil nga siguro, Diyos ko, nasa social media na ako, wala pang Twitters. Hindi kayo ang makakapagpabagsak Friendster, ako sa akin. Friendster na Oo, di ba? naabutan ko. Testimonial pa dati. Subok na to. Hindi, tsaka parang ako kasi, ang pinaka-importante lang, sa kabila ng napakadaming basher, lagi yang nandyan Ang importante,
meron kang strong support system. Parang for Yes. me bilang isang content creator, kahit isang normal na tao na may social media account, mahalaga sa akin na sure ako na meron akong pwedeng lapitan at merong magsasabi sa akin na you're doing fine. Meron na pag nagkamali ako, iaahon ako. Yung parang ganun. Kasi pag may ganun ka, kahit may mga narinig ka nagsasalita, di ba? Parang, Baliwala na di mo lang. naman ako kilala, di ko naman din kayo kilala. Minsan kasi yung mga tao na nagpapalamon masyado sa social media, yun yung mga tao na mismo sa sarili nila kulang sa validation. Kaya sila basa ng basa. You took the Feeling words ko right out of oo, my mouth. Di ba? So Parang, you think very important yung support system na... oo, I think yun talaga yung pinaka-importante kahit isa, dalawang kaibigan lang yan na talagang, or kahit kamag-anak mo o nanay mo. Ako kasi parang, I'm just very lucky na meron akong friends, may family ako na parang kaya ko laging pumunta sa kanila and bukod sa masayahin talaga ako. Kaya hindi siya magmamatter. I think yung mga bashing, magmamatter yan kapag ang nagsabi na yan, yung mga tao na Malapit nilook up sa'yo. ko, oo, or talaga nagmamatter na sa akin. Doon na siya masakit kasi ito, kilala ko eh. Pero at the end of the day, lahat naman tayo may pinapakitang persona, branding, kahit magpakita tayo ng mga reality show, ng mga vlogs natin. Yun lang yung nakikita nila, the surface. And doon lang sila magja-judge. Kung ano mang sasabihin nila doon, di ba? Hindi nila alam yung behind it. So, Totoo. ako, dead mo lang. Iniisip ko na lang lagi siya ngayon, occupational hazard. Wow. Wow, atake. Grabe nga easy to judge yung mga... Super. Sobrang bilis mag-judge talaga Lalo ngayon. na pagka kilala kang tao. Oo, pag trending pa lalo, mas atake yun. Actually, pansin ko ngayon, ang mga tao, basta sikat ka or artista ka, celebrity ka, politiko ka, pag-iinitan ka agad nila. Ganun Parang na. they always wanna drag you down. Kaya ang hirap gumalaw. Kasi lahat, kahit anong gawin mo, may meron at merong masasabi yung mga tao. Yes. Naniniwala ko as long as your heart is in the right place. Kahit pa isipin nila na, mali yan eh. 'Di ba? Parang si bakla, cloud chaser lang. Si bakla, laplap ng laplap. Parang, di naman ako pamatay ng tao. Di naman ako nagnakaw ng kaba ng bayan. Di ba? Parang wala naman akong, proud pa rin na may mga magulang ko sa akin. Pa rin naman ako. So, stay press, haters. Parang ganun lang ako. Minsan kasi Chill may mga lang. tao na nagagalit dahil nanggagaling sila sa inggit eh. Di ba? Totoo. Mahirap na talagang labanan yun. Basta ako, bash kayo ng bash, wala namang sweldo yan. So, sayang yung effort. Sila rin ang mapapagod. Di ba no? Sayang. Tapos pag binlock mo, gagawa na naman sila ng bagong account. Kayo napapagod. Parang Ayan, kasi baka wala na silang ginagawa. time consuming. Wag nang mag-bash, mag-jeep na lang. E-bike. Jeep. Mag-jeep na. Napakaganda nun Napakaganda Yes. nung sinabi ni Very Ina na... inspiring yun, ma. Alam mo yun, yung support system. Kasi tayo, na dumadaan din talaga tayo sa ganyan eh. Kumbaga meron tayong, depende na lang sa atin kung paano natin i-handle. I'm sure, daming napulot ng viewers natin doon. Marami pala kayong viewers na pulubi, ha? Charot, joke lang. Namulot yung mga... What was your lowest point? Or hardest, Hardest. point Hardest. of your life. Oh, eh. It's a very dangerous question. Oh. Ay, my lowest point? Comfortable ka i-share Wala naman akong sobrang open book ko nga. I think isa pa sa mga masasuggest ko para wala taga mailaban yung basher sa inyo. Like, just be open about your life. Huwag na kayong magtago ng mga sikretong Ako minsan, bago pa nila gawin, pinapansin ko na. Parang kunwari, mga imperfection ko sa physically. Bago pa nila i-point out, pina-point out ko na yung ilong ko, yung kung ano man yung mga feeling nila mali sa akin. Inuuna ko na. Kasi wala silang magagamit na kapintasan or pang-aalip po sa sayo kung aware ka na doon. So Yeah. dapat hindi ka na rin in denial. But siguro lowest point ng buhay ko, ngayon ko lang naisip na parang wala pa naman akong super, yung lowest. Well, siguro yung buhay ko growing up, it's a low point talaga dahil squatter kami. Nakatira talaga kami sa barong-barong na walang kuryente, walang tubig. Yung ganong level, yung MMK talaga na... Kaya nga tinatawag ko yung sarili kong baklang kanal kasi literal na talagang yung bahay namin nasa gilid ng kanal. So alam ko yung amoy niya, hindi ako natatakot sa daga, sa ipis kasi talagang lumaki ako na gumagapang lang yan sa katawan ko habang natutulog kami ng tabi-tabi. Yun yung lowest ko na sigurong masasabi. Doon kami nag-start na nabuhay ako na hindi kami comfortable life na talagang yun yung naging drive ko na mag-aral lang mabuti. At a very young age, yung compound namin, kahit may mga nagdodroga, talagang galit ako dyan. Yung pinaka-lowest, kasi dati akala ko di kami makakaalis doon. Tapos parang... Saan ba kayo nakatira? Anong lugar yun dati? Sa Probinsya ano lang ba? din, malapit sa Sampaloc area lang. Okay, Manila. Tapos iniisip ko lagi dati na parang, ano ba to? Bakit ba ako nabuhay sa ganitong... Ang hirap niya kasi talaga. Tapos nagbebenta kami ng dyaryo, nangangalakal yung tatay ko. Yung mga Naranasan mo magbenta ng Oo, dyaryo? yung ganung May level. ganong level ka pala. Mm,
mga pang galing. So akala ko wala nang takas yung ganong life. Kaya iniisip ko lang dati lagi mag-aral ng mabuti. Kasi kapag yung pinanganak ka sa mahirap na pamilya, tapos wala rin naman talagang magawa yung nanay at tatay mo kahit ginagawa nila lahat. Kailangan mo Di ba kung hindi kumayod. ka naman matutong magra-rugby o magshabu sa tabi-tabi o maligo sa baha, ang magagawa mo talaga mag-aral ng mabuti. Kasi pag nag-aral ka ng mabuti, gaganda talaga yung buhay mo. Kasi may utak ka eh, di ba? So parang yun yung naisip ko. Kaya nga So, sinasabi, importante talagang edukasyon. Hindi mananakaw yan. Yes. Tsaka yung, di ba, sounds cliche. Ay, shit. Pero di ba, totoo yun eh. Yung mga kabataan dyan lalo, paulit-ulit yung naririnig yan. Pero yun yung realidad talaga. Di ba nga si Ina, sinabi niya parang, akala mo di ka na makakatakas sa ganong ano. Pero hindi ka sumuko. Yes. Sumubo lang. Yun yung nagpa-motivate. Sumubo. Kaya isang Sabi malaking ko, ano. gusto kong sumubo ng mga gwapo, hindi yung mga bababaho lang nakapit-baho. So yun yung nag-motivate sa'yo. Sabi ko, hindi habang buhay, Grabe, tricycle driver. siya makita ni Ina na ganitong, Alay. ano. Ganyan ka pala kapag seryoso, no? Paano tayo makakapag-usap ng ganito sa Yes Please? Sige nga. Kaya nga, totoo. Ganun lang. Yun na yung pinaka-lowest. Na siguro next na yung hindi ako nakapag-march nung high school dahil nakipag-away ako bago mag-graduation. Sa talaga? teacher? Sa estudyante din na bali namin yung leeg. Brutal ka pala. Joke lang. Hindi napaaway lang kami. So hindi kami nag-march. Hindi, parang binigyan nila yung diploma kinabukasan tapos malungkot na malungkot yung nanay ko. Tapos nung college, hindi naman ako nakagraduate dahil nag-work na ako. Pero other than that, wala naman. Parang like ko iniisip, hindi ka nag-fail eh. Na-redirect ka lang talaga. Kasi Totoo, parang hanggang buhay ka correct. talaga, laging may mangyayaring panibago eh. Yes. Kahit kunwari ito yung past na ginagawa mo, pinapunta ka dito, na-redirect ka lang, pwede ka ulit gumawa ng panibagong journey. Naisip ko, pwede ako magpastor ah. Grabe. Kaya Alam mo, St. Paul. pag umabot kami sa Hollywood, igigis ka ulit namin. Grabe. Gusto ko hanggang ibang planeta. Para nakaka-motivate tong taking the risk na to. Fairness. So, isang malaking achievement talaga sa'yo yung life mo ngayon. Oo, super, Jai. Kahit nga yung mga naging kaibigan kayo, napakalaking achievement. Walang charot Sobrang ah. OA mo, ma'am. Oo, kasi parang iba kasi yung dati nung pre-pandemic. Outsider ako eh, looking in. Yung mga minsan, di ba, tinitingala mo, mga artista, mga napapanood mo. Para makapasok ka doon at di ba, lahat yung achievement. Di nga lahat nakakapasok sa Yes Please. O, di ba? Yung iba Pumipila ng nakapila gabi. pang napakahaba. Hindi nga nakakakanta lahat. Di ba? Diba? Ang laki ng table, ang daming alak, di nakakanta. Pero si Albert may sarili pang May sariling banda. May sariling composition. Oo. Naka-ready. Version. Bumababa pa yan sa stage. Ganun siya kalala. May line-up ng kanta. Yes! Sabi ko, hayop. Akala mo shareholder ng Yes. Investor na nga tayo Diba? dapat Swerte by this natin time. kasi nakakapasok kami kahit di kami Oo, magpapila. May mga ganong klase ng Ano naman achievement. masasabi mo sa mga nauna sa CR? Joke lang, joke. Meron tayong kwento dyan. Iba yan. Why? Ayaw nila tumigil, no? Ayaw tumigil. Nag-email pa ako. Hanggang ngayon. Nag-email ako sa Yes Please kasi pag after lagi magpa-reserve, nagre-reply sila ng, how was your experience? Sabi ko, terrible! Tapos sinabi ko yung nangyayari nga sa CR. Ayun, ang ginawang action, pag pumipila ako, hinihila na rin ako dun sa VIP. Diba? So nag-iisang VIP ka na din. No, hindi po ganyan ang gusto ko. Pero umuo ka naman. Hindi. Sabi ko, okay lang ako. Hindi parang, pag hindi naman kailangan, hindi ko naman i-deny na sa work natin, sa industry, hindi mo talaga mapipigilan minsan yung mga VIP treatment. May mga ganun Yes, talaga. correct. Pero as much as possible, ayoko talaga ng VIP treatment na pwede mo naman kasing gawin ng wag. Yeah. Yung wala namang mangyayari sa'yo. Kasi pare-parehas, pantay-pantay lang naman tayo tsaka doon. nakikita ng ibang tao eh. Parang ako, if it's not needed, di ba? Or gumawa na talaga sila ng CR na para talaga doon. Yeah. Hindi yung bigla na lang pag may mauuna. How was that make you feel? Ayoko pa naman ng pakiramdam lagi na mas superior ako sa iba kasi ito ako. Exactly. Ayoko nun kasi alam ko yung pakiramdam nung dating wala eh. Alam ko Alam yung mo, dating dyan ako bumilib nakapila. sa'yo. Dyan ako bumilib sa'yo na lamang kung may naka-away ka. May sinabunutan Nakipag-away pa yan siya. Oo, hinila ko. May hinila siya kasi nauna siya sa CR. Di ba parang may mga babae dyan, may mga puki na, pwede ka dito ka. Kasi di ba? Lasing ka nun, hindi. Hindi naman masyado. Pero kasi nagkaganda-gandahan yung parang I know that. Wala akong pakialam if you know anyone, ha?
Sinabunot. Bumila ka dito. Parang, ang kulit mo, sinabi ng wag, talagang pupunta ka po. Ay, bakit? Sino ka dyan? Wala na siya nagawa. Mali! Yun, Mali. diba? Okay. Ito na tayo. Ban na ako na. Kaya masama tingin sa akin ng ibang mga ano. Doon ako pinapansin ng mga Hindi, manager. dyan mo nga masasabi. manager. Kaya masasabi mabuting tao si Inay. Kasi nga, di ba meron tayo kasabihan, if you are not... Totoo ba yan? Ay, nag-iisip ka naman. Kasabihan niya. Hindi, totoo. If you are nice to me, but you are not nice to the waiters, then you are not a nice person. Ano equation ah. Di ba? Nag-guess nyo? Oh, nag-gets Kasi concerned ka sa ano eh. sa ibang tao. Kumbaga, ikaw yung ano namin, mouth namin. Di ba? Parang... Pwede rin naman ako maging p***ing. Gusto mo, Jai, para maiba. Hindi, ayoko lang talaga ng ano. Parang, siguro dahil bilang bakla, Diyos ko, pinaglalaban nga namin, equality eh. So, walang nakaka-equal sa extra privilege na hindi mo naman kailangan kasi ihi ka lang naman. Tomo. Parang, di ba? Unless sukang-suka ka na, mga ganun. Tingin mo kasi ito eh. Ako first time nakasingit ako, hindi ko na kaya. Suka na. Ikaw, wag ka uminom ng malalaki. Para kang yung artistang sumuka dun sa table talaga First eh. time yun. Hindi ko lagi ginagawa yun. Parang kilala ko yun. Si ano? Suka. Okay, dumako naman tayo. Yeah! May tanong nga pala sa iyo si Jaime. May tanong, kamusta ang love life ng isang Ina Evans? Chat GPT. Baby, Humingi na ng tulong sa AI. Evans, Please answer! Hindi ako looking talaga. Parang yung last ko, 2016 pa eh. Parang, Tapos ngayon, hindi ko talaga siya hinahanap. Siguro dahil napapalibutan ako ng sobrang daming lalaki talaga na... Kala ko sobrang daming Yes, lalaking may kasi mamaya mahirap lalaki lang, so wala pala mga baka lang mga manika lang pala nakapalibot sa akin. Parang feeling ko kasi kunwari kailangan ko manood ng movie, meron akong pwedeng yayain. Gusto kong kumain, may pwede akong yayain. Gusto ko may kausap ako. Kumbaga nahanap ko sa iba't ibang piece ng mga lalaking kasama ko ngayon. So, wala talaga ako sa mood magjowa, pero di ko naman kino-close kung meron talaga dyang dadating, may dalang Chinese na real, yung dadating na mayaman. Wow! Ang strong kasi nung character ko. So parang kung may lalaki man, dapat mas strong sa akin. Yung mas dominant. Yung talagang At dapat pwede akong hindi insecure. paamuhin. hindi ko gugulatin na lang tayo niyan. Sa susunod pangalan niya, Inanguyin. Miss Saigon na, no? Isay good na. Wala eh. Pagpunta ko kahapon, ano pa lang. Oo. Favorite nila, tsaka Trung. Ayun yung ano, babasa ko lagi doon. Kung Trung Wang. Trung. Kong. Ayan. Yeah, kaya dapat si Kong, mag-ano siya, franchise ng Kong Cafe. Dito. Kanya na yun. Yun talagang pinaka-business niya. Tigilan na yung ano, TikTok. Kaya ako naglalab yan. Pero minsan mo din bang pinangarap magkaanak? As in biological Hindi. child? Hindi mo siya pinangarap. Kahit pamilya, yung parang bubuo ka ng pamilya. Hindi. Buhay ko nga, hindi ko maalagaan. Buhay pa ng iba. Hindi nga ako makapag-alaga ng hayop. Nag-alaga ko ng betta fish na matay. Betta fish na lang yun, ha? Iniyakan ko pa. Parang sa climate ng bansa natin, kung hindi ka talaga financially stable, ang hirap magpamilya. Parang wag na. Hindi na totoo yung bakit ba, mahal namin isa't isa. Gusto namin magkaroon ng hindi. Magdadagdag pa ba kayo? Kasi parang ako produkto ko ng ganun ng mahirap na pamilya. Ayaw mo maranasan na magiging kahit anak mo yung yun. kapatid ko ngayon na may anak na siya, siniguro nila na talagang it took years. Parang after nila ikasal, they save, they make sure na meron talagang enough para dun sa bata. Tapos ngayong pinanganak na yung pamangkin ko, nagsisave pa muna sila for the school fund, college funds, bago sila mag-anak ulit. Kasi parang dapat mag-stop na yung ganong klase ng trauma and generation na dahil mahal nyo lang isa't isa, blessing magkaanak, na sige mag-anak tayo, and then tomorrow bahala na, basta mahal natin isa't isa. Hindi siya totoo. Like, ako, I wouldn't. Kasi parang ang dami ko pang gusto for myself, hindi ko pa kaya ng another na papakainin, na bibihisan, na alam kong masisigurado kung okay siya. Nakakatakot eh. Baka matampal mo lang. Tsaka baka parang kinangin ako. Diba? Dahil may mga ganun. Tapos bata yung magdudusa. Aawayin, mainit lagi yung ulo ng magulang kasi walang pera. Diba yung mga ganun? Minsan mas magiging Tapos minsan, obligasyon ng bata na iahon sa sila hirap. pa ang magsasuffer. Diba? So wag na. Tsaka napakadami ng tao sa Pilipinas naman. Ngayon ko lang napansin yung kwintas mo. Ang ganda nga parang candy. Para siyang, Nakakagutom. Ano ba yan? Parang Baka ready nilaan mo ka pa, na. Jaime.
Lalaway ka na. Ayun, nakita ko na patingin ako, sabi Kuya, parang may ang sarap sarap. din. Ayun. Di ba? Sarap. Kaya nga, nakakabwisit din kasi totoo yung asukal. Kaya hindi na natatanggal yung asukal yan sa pawis. Tangina talaga pag, ang hirap pag peke yung binibili mo. Ang dami parang Galing ba Vietnam yan? no, dito lang to sa Pilipinas. Wow. Kaya walang low quality. Galing sa Songsheng Center. Okay. Ano tayo? Songsheng Song Resorting Center. Speaking of pamilya, no? Kamusta naman si Ina? Kasi sa labas, very jolly ka eh. Alam mo yan? Sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan. Kamusta naman si Ina bilang isang anak at kapatid? Actually, nung isang araw ko lang nalaman na ampon pala ako. Ay! Hindi ako naniniwala. Charot lang. Nakakainis. Hindi ako, sobrang open ko rin sa family ko. Like, pinopost ko rin, nag-story ako, lalo na nandito pa yung mama at papa ko. Sabi ko nga, sobrang open book ako. So, okay naman yung family namin. Yung nanay at tatay ko, parang mga barkada ko lang sila ituring. Minumura ko din. Kagaya kanina, kausap ko lang yung mama ko sa US. Sabi ko, hayop, kantaba mo na dyan. Ganun lang. Kung paano yung language ko sa friends ko. Ganun din. Hindi kami yung formal, hindi nga kami nagmamano ng mga yun eh. Pero super love ko. At I think sila talaga yung number one motivation ko dati nung nag-aaral ako. Kasi sabi ko talaga, hindi pwedeng tumanda tong mga to na hindi nila na mararanasan yung Sarap. okay na buhay. Okay, Sabi ko nga, sarap. hindi sarap eh. Kuryente na lang. Parang sabi ko, yung nanay ko kasi dati, mag-iigib siya ng tubig sa bumbero kasi nga wala kaming tubig. So, pumunta siya sa bumbero, iigibin niya yung lahat, bubuhatin niya, tutulak niya pabalik sa squatter namin kasi papakuluan yun kasi madumi yung water. So, ganun. Everyday. Nung nag-work ako, talagang hindi ko makakalimutan ang unang-una kong binili, washing machine. Sa una kong sweldo para may washing machine na si Mudang kasi lagi siyang naglalabat. Simula nun, sabi ko, mawag ka na mag-work. Kaya di rin ako nakabalik sa school. Kaya siguro kapag call center din ako for a long time. Motivation ko lagi na gumanda yung buhay namin kahit papano. So, bago sila umalis ng US, first time lang nila nakalabas ng bansa. Pero at Tapos least, sa diba, US. nakalabas US sila. US pa. Hindi, Diretso. nadala ko sila sa Taiwan muna bago sila nag-US. So, okay ako sa family ko. Lagi dati, pag nung nag-call center pa ako, bago ako bumili ng makeup, bago ako mag-ukay ng mga damit, dapat make sure ko na nakapagbigay ako ng pang-allowance, na bayaran kahit papano yung mga bills. Ganun ako lagi. Family comes first. Tapos, dati baon na baon kami sa utang. So, binayaran ko lahat. Yung hindi ako ni-require ng magulang ko na iahon mo kami sa hirap. Yeah. Pero dahil sa sobrang sipag nila, kahit pwede naman na kami ipalaglag o ipaampon, di ba, ibenta. Pero sa hirap ng buhay, kahit kariton-kariton, ganyan barong-barong, you choose na isama kami sa mga pangarap, di ba, na buhayin kami. So ako, I'm just a grateful child. Kaya ka binibless ni Lord kasi ganyan yung treatment mo sa ganyan yung family pananaw mo sa buhay. Pagbabalik ng blessing. Grabe. Hindi ko Bakit alam. naman ganito ka ano to? Jai. Grabe naman si Jai. Ba't Lord natin na yun, yung- hindi ako makapag-joke eh. Pag Lord kasi. Hindi totoo kasi 'di ba hindi lahat ng anak ganyan yung thinking eh. Totoo. 'Di ba may mga gustong Kami nga, wala gustong kaming iwan ulam yung ngayon sa pamilya. Ano? Kami nga wala kaming ulam ngayon sa bahay. Bala. Mas gustong iwan ng mga magulang, magsarili. 'Di ba may mga ganon? Oo, ako hindi eh. Parang, Yeah. siguro ganun talaga pag bakla ka. Di ba yung parang mahilig ka laging kachami-chami mo yung mga parents mo. Pero kasi ayoko ng regret eh. Yung, Totoo naman. Kahit ngayon, may mga moment ako kasi 1 month na sila since nung nag-US. Umiiyak talaga ako kasi parang namimiss ko lang sobra. Parang tumatanda sila eh. Parang ako, yung parents, yung family natin, yung regrets talaga forever siya eh, kapag nawala na yung mga magulang mo kahit pag gaano ka kagalit dyan, Yes. gaano pa kasama yung loob mo, pag nawala yan, hahanapin mo yung mga yan. As in, pagsisisihan mo na sana ginawa mo to, sana ginawa mo yung mga yan. So ako ngayon, parang kahit anong mangyari, ako man yung mauna or sila, alam ko sa sarili ko na bigay ko lahat. Doon, pwedeng sabihin ng mga kao or ng mga basher ko na masamang tao ako, masamang kaibigan, di ako magaling pero hindi nila masasabing hindi ako maging mabuting anak. Kasi ako, alam ko dyan ko na perfect yan. Di ba? Parang talagang ginawa ko lahat. Atake ka dyan. Di ba 100%? Siguro mga 99.9. Parang safeguard. Ano yung germs? Yes. Para may room for improvement. Yes. Paano ba sila nakapunta ng US? Nag-aeroplano sila. Napunta mo na sa Terminal 1. Ayan. Nag-tour lang ba sila or for good na doon? For good na sila doon. Ang bilis nga, ang bilis ng mga pangyayari kasi dumating na yung green card nila. So, What? Bilis, no? ang bilis. Like, ewan, kapatid ko kasi may pagka-OCD. So, pwede ko sinabit na lahat ng mga pwedeng isubmit. So, pinitisyon sila ng kapatid ko last year, November. Oo, ang bilis ng mga pangyayari. Province Sarang ng taon? February na-approve yung petition. So, from February hanggang October, inayos na namin yung mga papeles, yung mga medical nila. So, Galing. ayun, October nakaalis na sila. Tapos, siguro 2 weeks after nilang nandun, dumating na yung green card nila. So, Tapos ikaw na lang naiwan dito sa Pilipinas.
Hindi! Alam mo, napaka-seryoso ng mga no? seryoso Galing. ng- May ganyang side ka pala. Ano bang iniisip mong side ko, Albert? Parang atake to eh. Sideline. Di ba minsan nagiging nagagaya ko nga yung boses mo pagka nagjo-joke ako, di ba? Minsan nasa biyahe kami. Nako. Hindi ko kasi makalimutan talaga yun. Yung sa CR. Ako pa ba magpapagpag niyan? So, eto bago yung next question, masingit ko lang. Since ikaw yan, si Ina Evans, meron ka bang toxic traits na proud ka? Proud ka pa rin. Pwede ba yun? Di ba? Parang tricky question, pero ano yung tingin mo na ikaw kasi kilala mo yung lalo yung sarili mo eh. Yeah, siguro yung pagiging baklang kanal ko talaga. Napansin ko yung iba kong friends, they grew up nahihiya na sila minsan sa mga ibang bagay. Ako kasi ngayon, pag may intrusive thoughts ako, nasasabi ko pa din eh. So feeling ko at some point, nagiging toxic na siya. Kasi yung pagiging kanal ko, hindi ko talaga siya maalis sa pagkatao ko. Pero okay lang, I mean, proud pa rin ako. I don't exist to fulfill anyone's expectation. Yes. Neither dare them to fulfill mine. So, carry lang din. But, ayun, feeling ko kasi minsan nagiging toxic na siya kasi nahihiya na minsan yung iba kong friends. Minsan gusto nila kalmado na, ako di ba lagi akong upbeat, energetic. True. Lagi akong Full of kanal. energy Oo. talaga. Straightforward. Feeling ko yun naman. Feeling ko yun dahil yung nasasobrahan ako sa pagka-loud. Aminado din naman ako. Yes. But I'm a work in progress. Minsan, hindi ko lang talaga makontrol. Oo, parang, Hindi naman din toxic at all eh. For me, yung gano'n. No? Mag-i-honest ka lang. Oo. Ano ba bang toxic Naman. na, parang yun lang naman na ano ko. Dahil sa sobrang ingay ko talaga. Minsan kahit mga sikreto. Ako pa magpapagpag yan. Hindi na. Ang dami naming secrets na nalaman. Meron ka pa bang mga unfinished goals Sa sa life? life, sa buhay? Actually, nakakatawa nga kasi hindi ako yung klase ng tao na ma-long-term goal. Parang lagi lang akong short-term. Parang ako lang lagi, seize the day, bahala na bukas. Parang ganun talaga. Parang sumusunod ka lang sa Oo. I think yun yung isa sa mga ayokong trait ko. Pero minsan, marami ngayon nag-iisip na yung mga, di ba, kung paano kikita ng maraming pera. Ako lagi parang, hanggat kumikita, okay na yan. Parang okay na ako. Ayoko na mag-demand ng more. Di ba yung iba nag-expand, nagbe-business, nag-stocks. Minsan may mga mag-aya sa akin, Ina, gusto mo mag-ganito, mag-franchise. Go. Kaya na yan. Parang, lagi akong ganon. Feeling ko, hindi ko alam kung bakit naging ganon yung upbringing ko na ang ano talaga, ang baba lang lagi ng mga goal ko. Wala pa ako sa mga ganon, yung mga bibili ng mga bahay, bibili ng something, So, yun yung tingin mong toxic trait Oo, mo? hindi naman toxic, but I think yun yung isa sa mga trait kung bakit kapag tinatanong ako ng mga long-term goal ko, wala akong masabi talaga. Kasi wala akong long-term goal ngayon. Dati, ang parang goal ko, mabayaran yung kotse. Kaya ngayon naman, binili na namin itong pangalawa. So parang wala akong utang. So, wala akong long term. But siguro ngayon, makapunta sa US. Saan makasama ko yung family ko doon. Diba? Or... Huwag kang umalis sa Pinas. Diba? Uwi lang siya Hanap pag kayo every ngayon na Tuesday. kagaya ko. Oo. Pa-flight na lang papunta dito pag Tuesday. Ay, grabe Gano'n yung ka pagmamahal nakayaman, ko, no? diba? At gano'n ko yung kamahal, bakla. Ay, may jet lag talaga. Uy, uwi ka ng Tuesday, Every week jet lag. Yeah. Living on a jet plane na lang laging kakantahin ko, no? But right now, ang siguro mga ginugol ko, magkaroon ako ng movie, na ako yung starring role, ako yung bida, or sarili kong talk show. Mga ganyan lang. Yeah. Pero wala talaga yung mga Bagay. super lang. Bagay mo. Pwede ka mag-lead. Pwede ka main host. Di ba? Or magtayo ng sariling religion. Daming ang Paparami bawal ako sa every religion Tuesday. mo eh. Gawa ng sariling cold. Gawa ko ng sarili kong religion. Sama kami dyan. Yes, Yung okay. magbebenta din ng ballpen, gano'n. Yes. Ang bebenta natin condom. Usan ka Tsaka lang. lube. Ikaw. Lok. Since ikaw naka-pink. Oo. Anong long-term goal? Ang gusto ko, isa to sa gusto kong maging long-term goal. Yung Podcast. itong Podcast? podcast. Kasi first time ko talagang nung may camera. Oo. Hindi ako... Makipagtsikahan. Makipagtsikahan. Nagpolitiko ka dati, di ba? Iba yung yung sa camera. Yung sa politiko kasi, may mga nanonood. Oh, mas mahirap nga Naka-ready yun. ako nun. Ito kasi, alam mo yung... Natural lang. Natural lang. Ah. Baka mamaya, may ma-offend ako. Ganon. So sa politiko kasi, naka-ready na yung sasabihin ko na mabuting tao ako. Ito yung nilalagay. Sa sinasabi mo bang trapo ka dati? Ay, hindi naman. Hindi naman. Mabuti naman talaga. shit. Mabuti naman talaga yung
pangarap kong maging politiko. Kaso siguro, nakadalawang beses na akong hindi talaga Para sa'yo. para sa akin. Sabi ko siguro, sila lagi ako kasama, sila lagi kakwentuhan ko. Siguro ito talaga yung magulang ko, gusto nila mag-business ako. Kaso sira ulo talaga ako. Mas gusto kong mag-social media. Mag-explore. Ayun. Mag-explore na sarili ko. Ayun. Okay na yun kasi naman mag-droga, di ba? Oo, totoo naman. Di ba? Pag-boy boy. Oo. Ikaw, may long term ka pa? Diyan? Long-term goal ko, Relationship. Hindi, Ay, di ba, hindi bakla. Sa business lang talaga. Business. Yun lang, oo. Gusto ko mas tumagal yung sa Grab ko, at saka madagdagan. Ay, kabog. Ang mura ng Grab sa Vietnam. No? Di ba? 96 pesos, 65 pesos. Di ba Alam, gusto ko na Kaya. magpunta kanina pa kayo Ay, di ka pa ba Di nakapag-Vietnam? Di ba, Vietnam? Parang kailangan nyo mag-travel podcast. Doon kayo. Next. Sa Vietnam. Sana. Ikaw. Ako, alam mo, medyo same tayo eh. Alam mo yun, wala akong long-term goal. So, kaya until now, parang go with the flow. Totoo. And alam mo yun, try lang ng try. Inom lang ng inom, ganon. Seize the Hindi day ka naman. din. Ayun siguro pinaka-goal ko, hindi na ako manginginom. Ha? Hindi kami naniniwala dyan. Bullshit! Ilang beses niya na sinabi yan. Kasi masaya eh, di ba? Kahit pa paano, natatanggal yung... Pag nakikipag-socialize ka sa ibang tao, Socialize. totoo. Yung araw-araw birthday mo, ganon. Ako, ang tingin ko kasi parang bahagi na talaga siya ng kaluluwa ko. Yung Kaya parang ano eh, hindi ko makita yung sarili ko. Hindi ka umiinom. napapagod. Guys, one time, nag-aya siya sa Team Payaman, tapos walang pumunta, ako lang. Sa dalawa kami magkasama doon sa table. Kung dami namin, di ko kilala yung mga kaibigan niya. Pero hindi niya ako iniwan. Ayaw mo na lahat ng mga kaibigan ko, mga bakla din naman. Kaya nga, meron lang tayo singit question sa Oo. kanina. Okay, sa tingin ito. mo ba? Parang ano na yan, opinion. Oo, Your opinion. Sa tingin mo ba responsibilidad ng anak ang mga magulang? Hindi. Wala na, hindi. Siraan na yung maestro mo. Napubunit kasi yung straw nila, ma. Kasi ano to, yung bigas? Yes. Ay, pasabog naman tong coffee shop na to. Diba? Parang gusto I ko ulit love magkape. it. For Bukas pa po sustainability. ba? Pero dapat talaga ganito. Tama na yung mga plastic nyo po. Plastic na nga yung mga tao. Dadagdagan nyo pa. Dadagdag pa kayo. Okay. Hindi. So back to the question. Kagaya nga nung sabi ko, di ba, yung bata pag nagka-utak, wala naman siyang choice na huwag ipanganak. Di ba? Yes. So, wala siyang responsibility at all. Kasi nasa magulang talaga yun. Ngayon, kung kagaya na sa akin na nagka-utak ako, mahirap kami, kung pinupwersa ka nung mag-aral ka ha, dahil ikaw mag-aahon sa hirap, ganyan-ganyan. I think yun yung maling mentality. Pero minsan kasi, na-feel ko yung ibang magulang na hindi naman nila sinasabi yan out of ma-pressure, pero kasi wala na kami maibigay sa'yo. Baka ikaw may magawa ka for us. Di ba? Parang baka ganoon. Pero in a sense, sa situation right now, it will never be a responsibility ng anak. Pero hindi naman kasi masama na maging grateful at tumanaw ng utang na loob na Exactly. hindi ka pa rin ipinalaglag, binuhay ka, gusto ka maging bahagi ng pamilya. Oo, hindi mo lahat yun giniling, hindi mo naman hiningi. Pero, di ba, wala namang sigurong masama kung gagawa ka rin ng kabutihan dahil ginawang ka ng kabutihan ng mga Yes. magulang mo. Yun lang ako. Yung pagiging grateful. Alam mo, pwede ka Masya. talaga, no? Ang galing mo magsalita. Lahat ng sinasabi mo may sense. Si Bakla nanghihilot na naman. Masahista ka ba? Hindi kasi yun nga unexpected nga eh. Dahil nga hindi naman tayo nagkakausap ng ganito. Pag nandoon tayo sa Why, compound, Fido? puro tayo Sa chismisan eh. compound, chismis yung yung... Paano pag pinapapunta niyo ako dun sa compound, wala nang hiningi yung mga bakla, kundi mga chismis. Yung si Biba baba pa talaga, parang chismosang to. Kaya ang dami kong nalalaman eh. Kaya Thankful ayaw ako na rin kay ako Ina. makatrabaho ng mga artista. Dahil di siya siyang chismosa. Ito na nga si Ono nga. Mamaya kayo sa akin. Ayan, kung bibigyan ka ng isang araw para maging someone famous, sino at bakit? Ay, parang boring naman nun. Isang araw lang. Charot. Isang araw lang. Someone famous? Maximize mo lang yung araw mo. Ganun. Shit, tangina ng mga tanong niyo pang slambok ha. Ang hirap sagutin. Yung talagang mapapakagat ka sa bowl. Sino kaya? Ako siguro right now, si ano na lang. Kailangan ba buhay or yung patay na? Boy, Hindi naman. Kailan mo makakatawa? kahit ano. Kahit ano, si Jesus na lang. Bakit? Famous naman siya. I mean, syempre noong panahon niya, 12 lang yung followers niya. Pero ngayon, sikat na siya, di ba? Like,
Marami na siyang, ano ba? 12 na. Ang galing ka. Ilan ba? Di ba 12? 12 ang followers niya? O 13? Nagtaksil pa yung isa. So pag ilan yung apostles mo? Wow, alam. Pero kung artista. Artista. Sabi mo, Saman Famous. Sikat naman si JC. For me, walang buhay ng iba na gusto kong maging ako. Parang gano'n. Yung parang, I wanna live his life. Walang gano'n kasi I can live my own eh. Parang yung akin na lang. Sige, ganito na lang. Kung meron kang nakikitang artista o sikat na personalidad na gaganap ng buhay mo, sino at bakit? Yan. Palit sila si Ako Sir na lang Rod. din. Sayang yung TF eh. Mukhang pera. Hindi, ang May point. lagi ko sinasabi dyan, if ever, kung hindi man si Adrian Dindayag, si Fee Falmos, or si Tommy Alejandrino. Ayun, yun. Wow, puro ano Mga ha? theater actor. Puro Vatican ha? Yung mga galing. Yes. Yun yung mga idol ko na mga friends ko Theater. eh. Veteran. Mga theater. Si Fee. Hindi, magaling mga artista. Si I mean, Tommy. puro- Magaling si si Tommy. Tommy. Ako, Tommy. Vatican. Ah, Puro Vatican Malupit mag-ano yun. artista. Magaling Tsaka ito kasi tumakbo. mga openly gay na artista na magagaling. Na feeling ko, nakikita ko yung sarili. Ito yung mga idol ko. Anong genre? Tapos anong title? Rock. Shake, rattle, and charot. Buhay nga, di ba? Eh, di mga magpakailanman na lang. Wala naman ng MMK. So, genre mo, malay mo, gusto mo maging horror yan. Ano? Bakit kwento? horror? Mukha ba akong may third eye? Like, kamag-anak ko ba si Ed Kaluwa? Hindi, since, di ba, kanina nabanggit mo para gusto mo magkaroon ng sariling pelikula. Pelikula ba? Akala ko gaganap sa buhay. Hindi, ito. Bagong tanong. Bagong tanong. Ano? Yung ano, Kung bibida ka sa sarili mong pelikula, anong genre pala at saka anong title? The Caterpillar Earring. No. Siguro, kagatin mo ko lalaking bungal. laplapin mo. Kaya, laplapin mo ko lalaking may singaw. Anong genre to? Ano siya? Thriller erotic. Wow! Kala mo talaga? At ano, sinong gusto mong gaganap na partner mo doon? Partner ko, oh shit. Yes. Ako gusto ko talaga makatrabaho si Kokoy De Santos. Kasi si Koy, galing na galing ako kay Koy. Si Chong, si En Chong. Yung mga ano ko tipo kong lalaki. Wow. Fantasy. Yes, yung mga fantasy ko. Yung mga feeling ko bagay naman Sino sa akin. pa? Kasi, Tatlo? Tatlo? Fuck. Foursome. Isa pa, sino pa ba yung galing na Labrusca. si Tony? Parang hindi kami magbabive. Parang mas Royce. okay kami mag-inuman. Sino? Si Royce kasi Royce. nakatrabaho ko na. Yung movie namin na ginawa, yung unang-una si Royce andun. Si Cabrera. Oo. Kosa ko yun. Si Aljur. Ay, baka kantahan ako eh. Alam mo na. Alam mo, para bagay kay Ina, no? Sino pipiliin mo sa dalawa? Aljur or Dennis Trillo? Siyempre, Dennis, ano ba namang Dennis Trillo o papipilian Dingdong yan? Dantes? Ha? Dennis Trillo o Dingdong Dantes? Kuya Dong. Dingdong Dantes o John Lloyd Cruz? Kuya Dong. Dingdong Dantes o Alden Richards? Kuya Dong. Dingdong Dantes or... Daniel Padilla. Ganyan yung sa ano. Yung ganon-ganon. Diyos ko naman. Siguro pangatlo na lang na, sino pa bang gusto ko makalab team? Wow, ako pa yung umarte. Si JC Alcantara. JC. Oh! Parang more ano ka. Classmate natin yan. Classmate. Mga Yes, classmate. classmate. True. Hindi nagagalingan kasi ako sa mga yan. Sila yung mga top of the world. Yung pag-iisip Alam mo, agad. manifest yan. Mangyayari yan. Manifest natin yan. Solo Thank you, film. thank you. Manifest. Siyempre, Manifest. kunin mo kami, mga kapatid Yes. mo. Oo. Kainuman. Kainuman. Diba? Sa eksena. Sana ma-consider mo kami pag may sarili ka ng pelikula. Jai, kukunin kita. Ikaw Ay. yung audio man. Mo! Para Uy, naririnig mo. importante yung role mo. Oo. Gusto ko umarte. Ay, shit. Gumawa na kayo, di ba? Oo. Kayong lahat. O, wag mo nang wag ka na Wala akong magsalita. sinabi. Ayun lang sinabi ko, gumawa na kayo ng film. Tama. Meron lang tayong ender question. Kasi parang the whole interview, parang kung isa-summarize to ni AI, nakaka-uplift ng spirit na akala ko magiging the whole time comedy. Na Hindi, magiging ano nga eh, inspiring Ang ganda yan. makita ng side mo na ganyan. Yes. Surprise ako. Ngayon ka lang ba nag-share ng life mo? Or Hindi na... naman, like sa AWKP, madami das. Wala ko. Tsaka pag mga ininta sa magandang buhay, like, nagkinuwento ko na din. Madami-dami naman na. So, Ganda, ang ganda. Yeah. di lang kasi talaga kayo nanonood.
Pasensya na. Charot, diba? Kulang sa research. Pero kasi yung impression sa'yo, di ba? Parang, Fun. bahala ka, Yan lang, pakyo bahala. ka. Kung gusto mo ko, okay. Kung hindi, di wag. Mas Yeah. okay na yun, di ba? Parang Yes. ako, ganun din naman kasi ako before. Yung ang bilis kong manghusga, pag wala kang alam sa background ng isang tao talaga, ang bilis mo pag nandun ka lang. So, Correct. So, ano lang message mo sa mga kabataang mula sa hirap na nawawalan ng pag-asa makaahon sa buhay? Buklon. Ang lalim. Para akong tatakbong senador. Vote for you. At sa may constituent. Ano na lang yung ma-advise mo sa kanila? Yung mga, syempre, katulad mo. Unang-una, wag na wag kayong magtatry mag-illegal na droga. Sisirain kayo niyan. Kahit pa may pera na kayo, kahit yumaman kayo, wag na wag niyong susubukan. Or wag niyo siyang isipin na escape, tulong, mag-aral kayo. Akala mo hopeless siya. Kung kailangan mong mangutang, kumatok sa mga kagawad, humingi ng mga pera sa kapitan, pumila sa barangay, gawin mo. Basta kailangan makapag-aral ka. Mag-working student ka. Maniwala ka kapag may utak ka talaga. Pag matalino ka, may pupuntahan ka. Kasi hindi sa minamaliit ko yung mga physical kind of job. Kasi may mga ibang tao na kaya sila hindi makakuha ng mga mas magagandang opportunity ay dahil masipag naman sila. Masipag sila, malakas sila, pero kulang kasi yung IQ nila. Kasi hindi sila nakapag-aral, kulang sila sa edukasyon. Nalilimitahan yung capability, yung mga opportunity. Pero pag ikaw, mautak ka, the world is an oyster. Talagang madaming opportunity. So mag-aral ka ng mag-aral. Huwag kang titigil mag-aral. Alam ko ngayon, panahon na talaga ng social media, pero kasabay kasi niyan yung fake news, misinformation, at katamaran mag-aral. I hope lahat ng kabataan ngayon, lalo na yung mga hirap sa buhay, magkaroon kayo ng drive na kesa aral kayo ng aral ng mga bagong trending step at mag-TikTok kung saan-saan at gumawa ng mga nakakahiyang pang clickbait. Wala nang kaluluwa yung mga pinaggagawa nyo. Mag-aral kayo. Kasi ibang level talaga. Hindi ko sinasabi na matalino ako, pero kasi kung meron man akong naging life vest sa buhay ko, yun yung edukasyon. Talaga nag-aral ako. Laman ako ng Power Books ng National Bookstore. Nagbabasa ako ng mga libro dun before. Kaya thank you sa Power Books sa Trinoma dahil buong college ko dyan ako nakatambay. Aral lang kayo ng aral and dasal. Maniwala kayo na it will get better. No pain is forever. Amen. Mahalin nyo yung mga magulang nyo. Huwag kayong mag-aasawa agad. Panginoon, Diyos ko, huwag kayong magbubuntis agad. Huwag nyo isipin na, okay, true love na to. Hindi. May mga true love na makikita kapag 45. Mas masarap pagmahal kapag stable na yung buhay nyo. Hindi Yes. totoo yan. Kapag gusto ng jowa nyo, pares kayong estudyante, wala kayong patutunguhan. Na lang. Half body lang. Putok na lang sa mata. Like, kayong bubuo ng pamilya at a very young age. Huwag niyo isiping tama yon. Hindi enough ang pagmamahal. Hindi totoong love will keep us alive. Sa totoong buhay, sa totoong mundo, importante ang pera at utak. So kung wala ka niyan parehas, wag muna. Hindi pwedeng laging emosyon ang magpapatakbo ng buhay mo. So, Wow. yun lang. Yun Salamat lang sa naman yung pagsagot, maano ko. ma. I love the Sana answer. tama. It's really impactful. Handa. Kaya ganyan. Puta, hindi. This is so unexpected, guys. Grabe. Maraming salamat. Sa Ay, maraming salamat din. Nagbago tingin nyo sa akin. Jay, parang kami, buong buhay tingin nyo lang sa akin. Ng lasinggera. Thank you, Grabe Ina ka. Evans. Thank you. Thank you rin, Jai. for And congrats sharing. sa show Thank nyo, you. my God. Sana Salamat. makapag-guest kami ulit. Ako pala. Yes. Meron ka bang mga gustong i-plug na shows, tapos socials mo? Ito sana gusto ko yung plug, yung butt plug. Naka-plug na pala siya. Ang cute! Ang cute ng tail niya. Ano lang, follow nyo lang ako kung gusto nyo. Pero kung mag-expect kayo ng follow back, wag na lang. Kasi, Diyos ko, obligasyon pa. Nakakatawa. Hindi mo ba ako pinapalo ba? Nag-uusap kami, hindi kami nagpa-followan. Hindi, parang, ganun din naman. Nag-uusap ka rin naman. Si Jay, parang, gusto ko ba makita lagi yung susu-susu ni bakla. Hindi, mamaya, nawawala lagi sa isip ko. Bisa pag di pa sinabi, tayo di tayo nagpapaluan. Ay, oo nga, no. Like, may mga andami Mamaya magpa-followan na kami ni... Yes. Ayun, follow nyo lang ako at Ate Dick sa lahat ng social, pati sa vlog. And nod kayo lagi ng TikTok lock bago mag-showtime everyday sa GMA. Kinig din kayo ng Ang Walang Kwentang podcast. Meron din kaming show ni Mama Ogs, The Issue Is You. So, nasa YouTube din niya. Nag-i-interview din kami ng mga artista. Ito din, Friends Without Benefits. Sama nyo sa mga papanoorin. And thank you. Yun, syempre, maraming salamat, Ina, for sharing your story
Hindi ko talaga in-expect. Kaya nga sa buhay, Plastiko dito. bago matapos tong usapan natin, gusto ko lang mag-iwan ng kasabihan. Paborito kong kataga mula kay Miss Deliciousness, if you think your life is sinking, group yourselves into 4. Oh my God, inspiring! Di ba? Tama. Wala ka na nasabing matino talaga, no? At syempre gusto namin mag-thank you sa sponsors po namin, Nuna Snack House, De Veras Catering. Yan. Yan. And syempre again, thank you Ina Evans Thank sa you din. pagpapaunlak. Ng ano ba? Ano Sa ba to? pagpapaunlak sa amin. Syempre yung Na may effort balik and to, time. isang bote. Wow! We got Oh, you. we got you. Ayan. So, dito na po natatapos ang episode na to. Dito sa show kung saan may fun. With Bardagulan, And this is... Friends Without Benefits!